5 mistakes ng mga Pinoy sa ILR application. Kapag umabot ka na sa 5 taon sa UK sa spouse visa, skilled worker visa, o 10 taon long residence, excited ka na siguro mag-apply ng indefinite leave to remain. Pero alam mo ba na humigit kumulang 5% ng ILR applications ay nare-refused ng Home Office at karamihan po ay dahil sa mga pagkakamali na maiiwasan naman sana? Heto ang 5 pinakakaraniwang mistakes ng mga Pinoy applicant. Una, sobrang absences sa UK. Ito po ang pinakakaraniwang dahilan ng refusal. Kapag ang skilled worker o family route ang inyong ILR, bawal lumampas ng 180 days sa labas ng UK sa anumang 12-month rolling period. Ang problema, hindi kasama lang ang bakasyon sa Pilipinas. Kasama din ang business trips, funeral ng magulang, o pag-aasikaso ng ari-arian sa probinsya. Tip po, gumawa kayo ng travel log mula day 1 ng visa ninyo, petsa ng alis, petsa ng balik, at dahilan. Kung malapit na kayo sa 180-day limit, kumonsulta muna bago bumiyahe. Pangalawa, kulang o mali ang dokumento. Hindi po kayo tatawagan ng Home Office para humingi ng nakalimutang papel, basta-basta ire-refuse ang application. Karaniwang kulang sa mga Pinoy applicant, payslips na buo sa required period, bank statements na tugma sa payslips, employer letter, proof of address para sa bawat taon, at translated marriage o birth certificates mula sa PSA. Tip po, ang mga Tagalog na PSA documents ay kailangan ng Certified English Translation. Hindi ito pwedeng i-DIY. Kailangan galing sa Qualified Translator. Pangatlo, bumagsak o hindi kumuha ng Life in the UK test. Automatic refusal po ito kapag wala kayong Life in the UK test pass certificate, maliban na lang kung exempt kayo dahil sa edad o medical grounds. Maraming Pinoy ang nag-aakala na madali lang yan, multiple choice, kaya hindi nag-aaral ng maayos at bumabagsak. Tipo, kumuha ng test ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan bago ang planong ILR application. Mag-review sa official handbook, hindi lang sa mga random na online quiz. Pang-4, maling route o maagang pag-apply. May mga kabayan na nag-a-apply ng ILR sa 5-year route kahit na 10-year long residence route lang pala ang qualifying nila o kabaliktaran nito. May ilan din na nag-a-apply ng maaga kahit kulang pa ng ilang linggo sa required period, agad refused. Kasama rin dito ang mga nag-overstay kahit isang araw lang dahil na late sa renewal, nare-reset ang continuous residence clock nila. Tip po, bago mag-apply, ipacheck muna sa solicitor ang exact qualifying date at tamang category ninyo. Worth it ang consultation fee kesa sa 2,885 plus ILR fee na pwedeng masayang. 5. Hindi pagde-declare ng convictions, traffic offenses o tax issues. Ang good character requirement ay seryosong tinitingnan ng Home Office. Maraming Pinoy ang nag-aakalang maliit lang ang speeding ticket o drink driving fine kaya hindi na isinusulat sa form. Malaking mistake po ito. Kahit maliit na offense, kapag hindi na-declare, ituturing itong false representation. At ito ay automatic ground for refusal at pwede pa kayong maban sa UK ng hanggang 10 years. Tip po, i-declare lahat. Speeding tickets, parking fines na umabot sa korte, cautions, o kahit HMRC tax discrepancies. Mas ligtas ang totoo kaysa itago. Ang ILR ay ang pinto ninyo papunta sa British citizenship at permanenteng buhay sa UK, kasama ang pamilya. Huwag po ninyong gambalain ang 5 o 10 taon ninyong sakripisyo dahil sa pagkakamali na pwede namang iwasan. Kung may tanong kayo sa inyong specific case, absences, documents o convictions, mag-message lang po kayo sa page na ito o i-book ang initial consultation. General information lang po ito at hindi legal advice. Ang bawat case ay iba't iba. Para sa inyong specific situation, mag-book po ng consultation.